Mga kapuso, kapapasok lang po ng balitang ito, tinukoy na po ni Justice Secretary Laila de Lima yung tatlong broadcast network na inirekomenda ng kanilang committee, yung pong Incident Investigation and Review Committee o IIRC na kasuhan. Kaugnay pa rin po ito nung malagim na pang-hostage ng bus sa lungsod ng Manila. Ang mga network ay ang ABS-CBN, TV5 at ang GMA. Tinawagan namin ang ABS-CBN at ang TV5 pero wala pa rin silang reaksyon hanggang hindi raw nila nakikita yung kopya ng report. Hindi rin muna magbibigay ng pahayag ang GMA Network hanggang hindi pa rin namin natatanggap ang report na yan ng IIRC. Gayunman, muli namin ipinapaalam sa inyo na bago pa man ilabas ng IIRC ang kanilang ulat, masusi ng pinag-aralan ng GMA News and Public Affairs kung ano ang mga nararapat gawin para mas mapabuti namin ang aming pamamahayag at pagbibigay ng serbisyong publiko, serbisyong totoo. Bilang resulta, naglabas na po ang GMA ng mga pagbabago at ilang mga mas detalyadong panuntunan kaugnay sa pag-cover namin sa mga maseselang pangyayari. Nagsimula na pong mag-ensayo si Manny Pacquiao kasama ang coach niyang si Freddie Roach. Pagkatapos ng training, dumiretso si Pacman sa sesyon sa kamera. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Alas 12 ng tanghali pa nakatakda ang unang ensayo ng 7th Division World Champion sa pangangasiwa ni Coach Freddie Roach. Ngunit gaya ng mga nakaraang mga training camp, una munang inihahanda ni Pacquiao ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang halos umaumagang pagtakbo. 24 na minuto na moderate run ang paniwalang ensayo ng boksingerong naghahangad ng kanyang ikawalong titulo sa magkakaibang dibisyon. 1:30 nang makarating sa Ilorde Gym sa Quezon City si Manny na hindi na nag-aksaya ng panahon upang simulan ang kanilang unang training session. Parang hindi galing sa kalahating taong bakasyon mula sa boxing si Pacman nang pasadahan niya ang 7 rounds na walang pahinga ang punch beats. Halatang ginawa ni Pacquiao ang kanyang homework sa pag-aaral ng estilo ng kanyang kalabang si Margarito na kanyang ikinukonsulta sa kanyang coach. Matapos ang ensayo ay may lakas pa si Manny na biruin si Coach Freddie. That part you miss about Manny? What's that? That part you miss about Manny? No good. Yes. Bad trainer, huh? Yeah, terrible. Terrible today? Ah, No, non-stop. me. While you were gone, he was working out secretly. I know. Did you notice that? I can tell. Di ba nag-isayo ka ng secret? I just started today, coach. Not bad for your first started. year. Laking tuwa sa nakita ng 2009 Trainer of the Year sa kondisyon at attitude ni Manny. He gets ready for everyone the same. 100%. You know, that's one thing I love about him. I really have a hard time believing that he still has that work ethic like he did the first day. But you know what? It's even better now. Matapos ang ensayo, naging bisita ng congressman ng Sarangani si Coach Freddie sa unang sesyon ng linggo. Sa isang bahagi ng sesyon ay ipinakilala at binigyang papugay ang isa sa mga malaki ang naitulong sa paghubog sa husay ng pambansang kamao. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 oras. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mag-iisang taon na po mula ng manansa o manalasa ang bagyong Ondoy sa Kamaynilaan. Nakabango na ang karamihan sa mga nabiktima pero sa Barangay Kulyat sa lungsod ng Quezon, nangangamba pa rin ang mga residente dahil hanggang ngayon hindi pa rin po nakukumpuni ang nasirang riprap. 26 ng Setyembre noong isang taon, markadong araw ng manalasa ang bagyong Ondoy. At dito sa Cebu Extension, Pael sa Barangay Kulyat, lungsod ng Quezon, kitang-kita pa rin ang investigador ng bayan ang ala-alang iniwan ng bagyo. Ang riprap na ginawa para maiwasan ang pagguho ng lupa at magsilbing harang sa tubig ng creek, mag-iisang taon ang sira. Nakadikit dun sa pader namin, tapos umangat. Tapos na umangat siya, nagputol-putol na. Pumapasok yung tubig. Binabaha kami kaagad kahit hindi gaanong malakas ang ulan. Talaga po nasira at pag bumabaha, talaga pinapasok po kami ng tubig. Ilang bahagi ng riprap ang nasira, tinadtad pa ito ng biyak. May isang bahagi rin nagbabadya ng bumigay dahil sa laki ng pagkakabiyak. Naku po! Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nangangamba ang mga residente. Sabi, aksyon na naman daw nila. Pero inaantay namin yung aksyon, hanggang ngayon wala naman. Bakit nga ba inabot na ng siyam-siyam ang pag-aksyon ng kinaukulan? Pero sir, ba't kaya inabot ng ganito katagal? Marahil ay marami din talaga ang nagre-request. Kung kinukonsider natin lahat yan, meron na tayong mga natapos, may ongoing, at yung mga iba pang nasira, kasama pa rin natin yan. Tuloy-tuloy tayo. Pangako ng lokal na pamahalaan, hindi matatapos ang taong ito, maaayos na ang nasirang riprap. Kung ang damage nito slight lang, yung
kukonsider natin ito na pa-implement natin by administration. Pero kung worth millions ito, sasama natin sa infrastructure project ng Quezon City ito. Aabangan namin ang katuparan ng pangako niya ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon. Sana nga'y mapagawa na ng tuluyan yan nasirang riprap na yan nang hindi na maganib ang buhay ng mga residente lalo pat nag-uulan na. Tandaan sana ng mga ukulan, nandito lang ang investigador ng bayan at 100% tinitiyak namin sa inyo. Hindi namin kayo tatantanan! Susunod, miyembro ng Salbakuta sugatan dahil sa pambubugbog umano ng karibal na rapper. At sa loobin ni Robin Padilla sa pagbabalik Australia ng bunsong si Ali para makapiling ang ina, alamin dito lang sa 24 Oras.